Nagpakita na si Jormungandr sa Elbaf. Nagsimula ng napakalaking kaguluhan nang gawin na ng mga Holy Knights ang kanilang atake at ang kanilang balak na kidnapin ang napakaraming mga higanteng bata. Ang pagpapakita ng mga halimaw na nagre-resemble kay Nika, kay Loki at maging kay Dragon. Dito din ay makikita natin ang pagkumbinse nitong si Loki kila Luffy at sa kanyang mga kasamahan na pakawala na siya na hindi nila basta-basta hinayaan. Na dahilan kung bakit ginamit nitong si Loki ang Ragnir at nag-cause ito ng napakalaking kaguluhan sa Elbaf. Dito din na i-reveal kung ano talaga ang pinakakinatatakutan ng isa sa mga Holy Knights na itong si Gunko. At yun ay walang iba kung hindi itong si Luffy. Ang lahat ng yan at marami pang iba ay tatalakay natin dito sa ating spoiler chapter para sa One Piece chapter 1142. Kaya naman siguraduhin nyo nang nakalike, nakasubscribe at narinig ang bell button para ma-notify kayo pag release natin ng full spoiler at ng full chapter. Kaya naman wag na nating patagalin pa, let's go! Ang title ng chapter na ito ay The Thing I Fear the Most. Ang pinakakinatatakutan niya ng kung sino man ang tinutukoy sa title na to. At makikita din natin ang cover story ay tungkol naman dito kay Yamato na ginamit ang Thunder Bagua para patamaan itong si Who's Who. Pero mag-focus na tayo sa pinaka-konteksto ng chapter na ito. Sa pagsisimula pa lang, sa pinakaunang page ay nabanggit na nag-appear daw ang isang napakalaki, isang higanteng ahas na itong si Jormungandr at sinimulan nitong atakihin ang Walrus School. Buti na lamang agad na dumating itong si Saul at si Headmaster Kiba para pigilan ang napakalaking ahas na ito. Hindi naman nagtagal nagawa nila itong mapatumba at napatigil nila kaguluhan. Pero ang tanong dito guys, kanino nanggaling ang Jormungandr? Bakit bigla na lamang yun na-appear? Nanggaling ba yun dito kay Loki? Yun ba ang devil fruit nitong si Loki? Well, kung oo, napakahina naman nun dahil isipin nyo, napatumba yun ng hindi pa nga sa isa sa pinakamalalakas na karakter sa loob ng Elbaf. Pero huwag kayong mag-alala dahil masasagot ang tanong na yan as we go on with this chapter spoiler. Ang mga bata naman na nag-aaral sa loob ng Walrus School ay nagkakaroon din ng isang napakalaking problema. Nagsimula na daw itong mag-sleepwalk. Nagkaroon ng isang sleepwalking incident. Isang mass sleepwalking incident dahil ang lahat daw ng mga higanteng bata ay nagsimulang maglakad ng unconscious, meaning gagawa nito ng isa sa mga Holy Knights. Dahil alam naman natin guys na walang ibang may balak na masama sa mga batang higante kung hindi ang mga Holy Knights mismo. Magmula pa lamang sa previous chapter o sa chapter 1140 ay nakita na natin na pinagbabalakan na talaga ito ng mga Holy Knights, especially itong si Summers, na nangangahulugan guys na may isa sa mga Holy Knights ang may ability na mag-control o mag-manipulate ng isip ng mga target nito, habang ang mga batang ito na nagsisleepwalk daw ay sinusundan ang mga arrows